May mga mangilan-ngilan na nabibitin daw pag napapanood nila itong ginawa nating The Ramonda series. Kasi nga putol-putol, diba? Hinati ko sa 4 na bahagi. Yung iba nga hindi na nila mahanap yung kasunod. Kaya ngayon, heto na, kinumpile ko na. Ang ating The Ramonda series na tatawagin ko naman na ngayong The Ramonda The Movie. Yes, parang pelikula na kasi. 30 minutes na to, be. Ewan ko na lang kung matapos mo. Sige nga, ayan na, oh. Heto na ang pinakaaantay na lutong malagkit ng buong sambayan ng Pilipino saan man sa mundo. Ginawa na namin to noon, year 2022 pa. At isa yon sa mga naging most viewed videos ko. Kaya ngayon, para sa bagong season ng pagdadaraman or paggawa ng pinipig, pinakilig pero hindi inibig, samahan nyo kaming lakbayin ang tayog ng ulap. Gusto kong sisiri. So, pinakaunang gagawin or first step sa paggawa ng daraman or pinipig, magagapas muna kami ng malagkit na palay sa bukid. Kaya ako nag-jacket at nagpantalon para hindi ako katihin. Hindi ko man intention na mag-costume ng Naruto sa vlog na to, ha? Nagkataon lang kasi na kagagamit ko lang nitong costume nung nakaraan na nag-promote ako nung pangtanggal ng damo. Hindi pa naman masyadong madumi, so dumihan ko muna bago labhan. Nagbota rin pala ako kasi kakatapos lang ng malakas na ulan kagabi. So sabi ni tatay medyo maputik daw doon. Papunta na kami doon sa pinagtaniman nila ng malagkit na palay at medyo malayo-layo yung lalakarin, ha. Sa may bandang dulo nila itinanim yung malagkit kasi umbes daw yun, sabi nila. Di ko man alam kung ano ibig sabihin niyang umbes. Basta ang alam ko, medyo matagal yung maturity ng malagkit na palay kumpara sa normal na palay. Kaya minabuting sa may bandang dulo na lang nila itinanim para hindi masagasaan kapag hinarvest na yung mga naunang nagmature na palay. Kaya kung napapansin ninyo, ayan na-harvest na lahat ng mga banda dito sa unahan. Yung sa may bandang dulo lang, yung bukod tanging hindi, ayan na kasi yung malagkit na palay. At nakarating din kami after 27 days ng paglalakad. Magandang gawing daraman yung malagkit na hindi pa masyadong mature. Mga 1 to 2 weeks pa bago anihin, ganon. Kumbaga, manibalang ba yung tawag doon? Bahala kayo. So, ganyan po itsura ng butil ng malagkit na palay. Medyo palapad na mas visible yung stripes sa bawat butil. Ang lago, diba? Tapos ang daming bunga. O, syempre, Grand Foliar by Red Ink ang inispray dyan. Seasonal lang po ang pagkakaroon ng daraman or pinipig dito sa amin. Tuwing anihan lang ng palay, mula August hanggang November, ganyan. Nagluto na ako ng daraman last year pag uwi ko. Pero bumili lang ako nun sa palengke. Kasi hindi nagtanim ng malagkit si tatay, ngayon na lang ulit. Nagsimula na pala siyang maggapas. Dito kami sa may bandang dulo kumuha kasi medyo magulang na daw yung iba, sabi niya. Mas maganda daw to kung last week pa sana namin naisipan. Kaso medyo busy daw siya sa pagbablog. Pero may mga part pa rin naman na pwede pa. Yung mga medyo nahuli ba na namunga, ganon. O syempre, susubukan ko din maggapas, no. Madali lang naman para ka lang nagagapas ng damo. Medyo matataba nga lang yung tangkay nitong mga palay kaya ang hirap dakutin. Napupuno agad yung kamay ko. Kaya ko naman na ako na lang hanggang sa matapos kami kasi hindi naman namin to gagapasin lahat. 2 balkot lang naman kukunin namin. Kaso hindi man marunong mag-video yung tatay ko, B. Lalo lang kami matatagalan pag maglipat-lipat pa ako ng stand. Ang init-init pa naman dito, oh. Kaya siya na lang videohan ko, mas okay pa. O siya, tama na siguro ito, Ayan pala yung bubuhatin ko. Sana kayanin ko hanggang pag-uwi. Ayan naman yung bubuhatin ni tatay. Tinali na niya. So tara na, buhatin ko na to at balik na tayo sa mundo ng mga tao. Nalaglag pa talaga yung sombrero ko. Sa first 100 meters ng paglalakad ko, kayang-kaya naman, parang wala lang, nakakapag-video-video pa nga ako dyan, oh. Kaso mayat-maya, Diyos ko, nangawit na yung balikat ko talaga. Tapos halos di na ako makahinga dahil sa sobrang init at pagod, Diyos ko. Wala pa kami sa kalahati ng lalakarin namin nito pa uwi, ha? Nakakaloka, sa umpisa lang pala magaan. So ayun, nauna nang umuwi yung tatay ko. Sa ulo niya kasi inagto, kaya di siya masyadong nahirapan. Ako sa balikat lang ba. Nung nakapagpahinga ng konti, buhat ulit ako, B. Kaso halos mamuti-muti na yung mata ko talaga dyan. Para akong masistroke ba na di ko mawari, man. Pinilit ko pa rin makauwi pero wala, naibagsak ko na talaga. Ayan, oh. Mayat maya pabalik na yung tatay ko. Sinundo na pala ako kasi alam niyang di ko kakayanin pag uwi. Pero malapit naman na ako. Dito na ako sa may Talugtog. Malapit na dito sa may Kamalig na imbakan ng Dayami. Parang
tinatawanan pa ako ng mga bakang ito ha, porket hindi ko nabuhat hanggang sa pag-uwi. Gawin ko kayong corned beef eh. Dito na pala binagsak ni tatay sa likuran ng bahay ng kapitbahay namin. Yung dalawang balot ng nagapas naming malagkit na palay. Tapos nag-shoot lang ako dyan na kunwari buhat-buhat ko pa rin yung palay hanggang sa pagdating dito sa bahay. Na para bang walang tumulong sa akin magbuhat, ganon. O syempre, vlog ko to. Ako dapat yung magbukang masipag Ngayon, proceed na tayo sa second step ng pagdadaraman or paggawa ng pinipig. Ito yung pagpapalin dito sa mga ginapas na palay. Tatanggalan lang yan ng mga dahon at tanging tangkay lamang at yung mga butil ang ititira. Para mas maging organized kapag iiguban na or susunugin ba, ganon. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa. Katulad nito, natapos ko ng linisan dyan yung isang bugkos, kaya inilagay na ng tito ko dyan sa may palanggana na may dahon ng saging. Diyan kasi isa sa roll kapag sinunog na itong mga malagkit mamaya. Bali, ito po yung pinakamadaling step sa paggawa ng pinipig. Kaso, medyo matagal nga lang ito gawin. Dito ako lagi tumutulong nung bata pa ako. Kumbaga, ito yung laging binibigay na toka sa akin ng lolo ko. Noong mga panahong nagdadaraman pa sila. Kaso ngayon, bibihira na talagang may nagdadaraman. Lalo na dito sa barangay namin, parang wala na yata talaga. Tinulungan na pala ako nila Adam at ni tatay ko. Kaso, biglang asikmat yung tatay ko, Tapos bigla namang lumitaw yung lola ko. O, diba? Ang galing, no? Ganito kasi talaga ang paggawa ng daraman, tulong-tulong, lalo na kung maramihan yung gagawin. Matagal na proseso itong pagtanggal ng mga dahon sa palay. Kaya ang daming nagsipuntahan dito talaga para tumulong. Hindi pa tapos lahat linisan, nagsimula nang magputol ng balakwit yung kapatid ko. Nagsimula na rin magtali ng sinigit yung tatay ko. Yan yung mga binalsig-balsig na kawayan na sisindihan para sunugin yung mga palay mamaya. Ayan o, sinisindihan na pala nila. Kahit hindi pa tapos linisan lahat ng mga palay para makapagsimula na kasi medyo matagal din ang proseso na ito. Kumbaga multitasking na yung gagawin namin dito. Total marami din naman kaming nagtutulong-tulong Nung nasindihan na yung sinigit, hinanapan lang nila yan ng magandang pwesto kung saan hindi nakaharap yung hangin doon sa mag-iigob. Kasi ang mangyayari niyan kapag nakaharap yung hangin doon sa nag-iigob, siya yung mauunang masunog kaysa yung malagkit. So nung naipwesto na, habang tuloy pa rin sa pagtanggal ng dahon ng palay yung mga kababaihan dyan, sinimulan ko na ang pag-iigob. At ito po ang ikatlong proseso sa paggawa ng daraman. Ito yung pagsunog sa mga butil ng malagkit para lumambot, maluto at bumango. Hindi exact term ng pagsusunog yung ibig sabihin ng pag-iigob ha. Ang sunog kasi sa amin is pool. Medyo malalim na Pangasinan term na kasi yung igob. Tapos usual lang na ginagamit yung word na yan talaga kapag gumawa ng daraman. So hindi ko po alam yung exact translation ng pag-iigob into Tagalog. May tatlong kasangkapan na gagamitin sa pag-iigob ng daraman. Una na iyang sinigit na na-explain ko na kanina, yan yung nagsusupply ng apoy. Siyempre kasama na rin yung patungan niyan para maging elevated. Kahit ano naman dyan pwede basta mataas konti doon sa planggana. Kailangan din ng aluminium na planggana na may sapin ng dahon ng saging. Hindi pwedeng plastic ha, dapat aluminum para hindi mabutas yung planggana mo. And lastly, kailangan din ng balakwit. Yun yung pinuputol na sanga ng kahoy ng kapatid ko kanina. Ayan o, yung hawak na stick sa kabilang kamay. Bukod doon sa palay, yan yung tinatawag na balakwit. Ang purpose niyan, siya yung nag-iitlay. Ano ba yung Tagalog ng itlay Basta tumutulong yan para maging pantay yung pagkakaluto at mas maalalayan mo yung mga butil ng palay habang sinusunog ang mga ito. Kasi hindi rin pwedeng masobrahan sa pagsunog yan. Puputok-putok ba, ganon. Ang tuti pa nag-igob mo, nabubuta. Kwanda. Alam nyo, ang dami kong natututuhang mga malalalim na Pangasinan word habang gumagawa kami nitong daraman. Habang nag-iigob ako, sabi nila, itlay mo. Ang tuta, itlayin lalaman. At ayan, dumating na si Auntie Loli Vlog, dala-dala ang bilao. Mayat maya may dala ulit yan, antayin nyo ha. Hindi man masyadong nakakapagod ang prosesong ito. Pero para sa akin, ito yung pinakamahirap kasi medyo komplikado gawin, kailangan marunong ka, tapos mainit talaga, Madadarang ka talaga sa apoy, sinasabi ko sa iyo. Alam nyo, ang bango ng usok nito guys habang sinusunog yung mga malagkit. Kaya nga ang proseso ding ito yung magsisilbing go signal ng buong sanlibutan para malaman nila na gumagawa kayo ng daraman. Kasi yung usok nito guys, mangangamoy yan sa buong barangay. Tapos malalanghap nila, ang balbalingit, singa wali man daraman amo walay maniigob, kwanda. Tapos susundan na nila yung usok hanggang sa makarating na sila dito. Tapos tutulong na yan sila sa pag-igob, lalo na sa pagbabayo. Tapos kinabukasan, may daraman na sila na bagong luto. Ganon. Hindi mo na naranasan yon, diba? Ang sad ng childhood mo.
Nakakamiss lang, ganun kasi yung tradisyon noong sinaunang panahon. Di ba, Chadelia? Happy birthday po pala, namigay siya ng pansit. Marunong din sila mag-igob, kaso pagod na daw sila sa pagluto ng handa nila. At ayan, nakatapos na po kami ng isang planggana. Medyo marami-rami pa, B. Tapos na nung balik ulit dito sa Auntie Loli Vlog, may dala naman na siya ngayong 2 pirasong alho. Alho tawag namin ito sa Bisaya, alo naman sa Pangasinan. Ewan ko lang sa lugar nyo. Kung napapansin nyo, padami na rin kami ng padami dito, ano? Tapos 2 set na rin yung nag-iigob dyan, kasi sobrang dami talaga nitong palay na na-harvest namin. Matatagalan kami talaga pag hindi namin dalawahin. Tapos kung napapansin ninyo, salit-salit na rin dyan yung mga nag-iigob at naghahawak nung sinigit. Pag gusto magpahinga nung isa, yung isa naman, ganon. After 77 years, ayan, 2 bugkos na lang, B, yung kailangan kong tapusin na igoban. Medyo natatagalan kami kasi hindi masyadong malakas yung apoy ng sinigit. Minsan nga namamatay pa kaya sinisindihan ulit. Hindi daw kasi magandang klase yung nabalsig na kawayan ni tatay. Kaninang alas 9 pa ng umaga kami nagsimula, B, mula nung naggapas kami sa bukid. Ngayon alas 3 na ng hapon, di pa ako nakakaligo man. Kinuha na rin pala ni Auntie Maret yung huling bugkos kasi sakto tapos na sila doon sa kabila. Nung natapos na ako, ayun, binidyohan ko na lang din sila. Sakto patapos na rin ba? Sayang yung apoy, kaya yung mga nalaglag na palay nilagay-lagay ko na rin. Kasi sayang man ang hirap-hirap gawin kaya ayokong may masayang na kahit isang botil man lang, ha? Ayan pinipilian ni Lola yung mga hindi masyadong nasunog tapos ibalik daw doon sa apoy para maluto pa. Ito naman na yung natapos ko kanina at naghanap din ako ng mga hindi masyadong nasunog na palay tapos ibinalik ko doon sa apoy para maluto. At ayan na po lahat yung mga natapos naming iguban na malagkit. Nakadalawang malaking planggana din kami na puno. Mukhang mahaba-habang bayuhan to mamaya. Alam nyo, iniisip ko pa lang kung babayuhin namin yung ganito karami, matatapos kaya namin. Di ba Art? Si Art ba ito? Nilinisan ko lang konti kasi sabi ng lola ko, linisan daw. Tinanggal ko lang yung mga dahon-dahon na humalo tapos binawasan ko ng mga uling na nalaglag. Pero hindi ko tinanggal lahat ng uling kasi yan daw yung magbibigay kulay sa ating daraman. Pagkatapos naming mag-igob, naligo ako ng pasikreto kasi pinagbabawalan ako ng lola ko. Pagagalitan niya ako. Kasi ka manaamus, tanak sawang katan adangdang kakwanda. Pagkatapos ay nanghiram na kami ng lasong dito kina Chodomeng. Mahirap na maghanap ng lasong ngayon kung alam nyo lang. Halos face out na rin sa buong barangay namin. Buti na lang meron pa dito sa kapitbahay namin. Gawa sa semento man kasi kaya hindi basta-basta nasisira. Mostly kasi gawa sa kahoy yung lasong noon. Kinakariton lang nila yan kasi sobrang bigat hanggang sa makarating dito sa likod ng bahay. Dahil dito na po kami magbabayo. Marunong ka bang bumayo? Apoy rayo, taniman sirong la. Mas maganda sana kung taltagan yung gagamitin kasi mas malaki iyon. Kaso kung mahirap na maghanap ng lasong, Diyos ko mas mahirap maghanap ng taltagan. Extinct na kasi talaga sa panahon ngayon, parang mga dinosaur ba ganon. Buti na lang talaga meron pang lasong sila Chudoming, kaya maraming salamat po talaga sa pagpapahiram sa amin. Sobrang bigat pala nito, Diyos ko, parang malalaglag ang mattress ko ba. Nung na-set up na yung lasong, ngayon ay huhugasan ko naman na itong mga nahiram naming alho or aloe kasi sobrang maalikabok na rin. Alam mo yung matagal na hindi na talaga nagagamit ba kasi wala na rin talagang nagbabayo sa panahon ngayon dito sa barangay namin. Bali 3 bahay din ang nahiraman namin yan, ha. Kila Chudoming din yung isa, kila Ate Vilma at Ate Netnet. Salamat po sa pagpapahiram sa amin. Si Auntie Loli Vlog pala ang naghagilap ng mga alho na yan kung saan-saan siya pumunta para lang makahiram. Hanggang sa sinimulan na nila tatay at ni Adam ang pagbabayo. Unang salang pa lang yan. Pag sa tingin napitpit na ng maigi, babalik ta rin yan. O teka lang, baka matamaan nyo yung lola ko. Need balik ta rin para ma-reach ba yung out of coverage area, ganon. O ganun lang yung pagbaliktad, hindi mo pwedeng haluin. Tapos bayo ulit. Gusto nilang ipakita sa akin yung 3 na pagbabayo. Kaso medyo nalilito-lito pa si Adam. Millennials na kasi siya, parang ako. Ang mga magagaling magbayo, mga batang 80s, batang 90s, ganyan. Iniwan ko muna sila kasi i-condition ko pa yung katawan ko, ano. Hi Putot, kumusta ka na? So pagbalik ko, nag-ibang anyo na yung mga nagbabayo. Si Nicer yung bago dyan sa paningin nyo. Nicer ba? Kaiser? O ano, basta. So ayan na po yung mga
natapos ng bayuhin ng isang beses pa lang ha, natahipan na rin yan. Tapos ito naman yung mga natirang hindi pa nababayo, waiting pa lang. Bali 3 beses namin babayuhin lahat ito. Hindi lang 3 salang ha, 3 rotation ba ganon. Marami-raming salang yon kasi hindi naman kasya dyan lahat sa lasong. Tapos 3 beses ding tatahipan, syempre, kasi bago mo ulit bayuhin, kailangan natahipan na. So parang ganito lang, pagkatapos bayuhin yung inilagay dyan, iaabot na kay lola ko para tahipan niya. Tapos magsasalang ulit ng panibago. And then babayuhin yan ulit. So paulit-ulit lang yung ganong proseso hanggang sa matapos. Ngayon may tumulong naman na babae, si Auntie Marit. Sanay din yan magbayo kasi marami talagang babaeng magagaling magbayo noong unang panahon. Ayan naman na si lola ko, siya yung nagtatahip. Kaso parang hindi ako satisfied sa gawa niya. Kaya ayan, inagawan ko na lang siya ng trabaho. Ano? Tapos pinagalitan ako kasi tinatapon ko na daw pati yung may laman pa. O diba? O niya si Kayula Sirna. At ayan, may panibagong mga tao na nagbabayo ulit. So sobrang dami nilang nagsasalitan dito sa pagbabayo, ano? Yung iba talagang sanay na sanay, yung iba naman sinusubukan lang for experience ba. Parang ako, sinubukan ko ding magbayo kahit papano. Tinatry ko yung biglang ililipat sa kabilang kamay yung alho. Kaso mali pala gawa ko, ayun nabitawang ko tuloy. O siya, pwede na daw ito hanguin. Diyos ko, ang dami pa pala. Hindi pa namin tapos tong unang rotation. Sunod naman na sumubok magbayo ay si Salm. Para naman daw maipagmalaki niya na kahit generation alpha na siya, ina-experience niya pa rin magbayo ng palay. O siya, tama na yan at naaabala na kami. Sa lahat ng proseso sa paggawa ng deraman, alam nyo, ito yung nakakapagod talaga. Kasi kailangan talaga dito ng force, energy, muscle control, ganun. Masakit at nakakangawit sa balikat, Diyos ko. So, ayan na po yung huling salang para sa first rotation pa lang, ha? Pagkatapos namin dito, babayuhin ulit yung mga natapos ng bayuhin kanina sa pangalawang pagkakataon naman. Marami pa rin namang dumadating na gustong tumulong magbayo. Tulad niyan, dumating na si Mark Vincent. Gen Z naman na yan at proud siya na naranasan niya kahit papaano ang pagbabayo ng palay, diba? Sa wakas, natapos na rin naming bayuhin lahat sa unang pagkakataon. At napagod na yung lola ko sa pagtatahip kasi wala siyang katulong. Iisa lang kasi yung bilao namin eh. Andito na tayo ngayon sa pangalawang pagbabayo. At may bagong dumating para tumulong ulit si Uncle Kate. Mayat maya ay nagkaroon ng substitution ulit na nung balik sa court sina Nicer at Mark Vincent. Tapos bumalik na naman si Auntie Marit nung nakapagpahinga na siya. Hanggang sa nagkaroon naman na ng sariling choreography si Uncle Kate sa pagbabayo. Pero sabi nila dapat daw talaga nasa likod yung isa mong kamay pag nagbabayo ka para mas mapersa ka. So update lang, ito pala yung nabayo ng isang beses, natahipan na rin yan. Tapos ito naman yung nabayo na ng 2 beses, natahipan na rin yan. Napagod na yung lola ko sa pagtahip talaga, guys. Kaya sinasab ko na rin siya kahit papaano para man matulungan siya. Hindi rin naman ako makatagal kasi nagbibideo ako doon sa kabila ng mga nagbabayo. Ngayon, may bagong dating na naman na babae na nagbabayo. Sinanay ko naman na yan. So ayun, paulit-ulit lang yan na proseso hanggang sa abutin na kami ng mansirongat. Bali, ito na po yung huling salang para sa ikalawang rotation ng pagbabayo, ano? So ako na yung nagtahip nito kasi medyo madilim na, hindi na makita ng lola ko. Tapos pagod na rin talaga siya. Itong sinasalang ko naman na ngayon, ito na yung panghuli at pangatlong salang or rotation ng pagbabayo. So tatapusin lang namin bayuhin lahat yung nasa planggana na yan. Tapos okay na, tapos na tayo sa pagbabayo. Inabot na kami ng dilim dito at tumigil na rin kami sa pagtatahip. Bali, tatapusin na lang itong bayuhin lahat sa pangatlong pagkakataon. Tapos bukas ko natatahipan. Kasi gabi na, hindi ko na rin makita talaga. Baka mamaya pag initcha ko yung tinatahipan ko, mapasama pa yung mga laman na. May humabol pa pala na gustong ma-experience din ang pagbabayo, si Auntie Imelda Vlog. At siya yung nagturo ng bagong tip na kailangan daw nasa likod yung isang kamay para maging mas mapersa ka. Kaso, patapos naman na kami Auntie Imelda nung nagbigay ka ng tip. Hindi ko na tuloy ma-apply sa sarili ko. Alam nyo, hindi pa ganun karami itong ginawa naming deraman ha, pero inabot na kami ng gabi. Pero alam nyo noon, maramihan talaga sila gumawa ng deraman. Kaya inaabot talaga sila sa pagbabayo hanggang hating gabi. Totoo yan, kahit tanungin nyo pa yung mga matatanda. So ayun, pagkatapos ng bandila. Pagkatapos ng 27 years, sa wakas natapos din naming bayuhin lahat. At yung mga matitibay na lang yung mga natirang nagbayo dyan hanggang sa huli. So ayan na po lahat yung
kinalabasan yung mga palay matapos bayuhin ng 3 beses. Yung 2 malaking planggana kanina na puno, naging isang maliit na planggana na lang yung kinalabasan. At take note, hindi ko pa tinatahipan to ha, dito sa pangatlong pagbayo. Kaya mas mababawasan pa ito kapag natahipan ko na lahat. O siya, bukas na to at matutulog pa ako. Baka ito pa dahilan ng kamatayan ko. Kinabukasan, bali, kinabukasan ng hapon na rin pala ako nakapagsimulang magtahip nito. Kasi naantay ko yung lola ko para tulungan ako. Kaso, hindi sila natuloy kasi nanghina daw talaga yung katawan nila. Mag-84 na kasi yung lola ko sa October 22. Kaya di na niya kaya yung ganitong mga pangmatagalan na gawain. So ayun, wala tuloy ako kasamang magtahip ngayon. Magaling pa naman magtahip yung lola ko. Bahala na kung anumang mga maitsak ko dyan. So sa pagtatahip nito, syempre hindi pwedeng minsanan lang din kung ano lang yung kasya dyan sa bilao. So ibig sabihin, makakailang salang na naman ako nyan sa pagtatahip. Bali, ang isang salang ko yata dyan sa bilao, inaabot ako ng 20 to 30 minutes. Kasi pagkatapos kong tahipan, pinipilihan ko pa nung mga ipa or kuta or tipasi yung tawag namin sa Bohol. Isa-isa ko pang tatanggalin yung mga yon kasi hindi yun nasama sa pagtahip. Mabigat kasi kaya di kaya ilipad ng hangin. Yung kuta or tipasi, yun yung mga butil ng palay na hindi nabalatan. Kaya sagabal din yun sa pagkain. Ang gusto kong ma-achieve dito sa ginawa naming derman yung totally wala talagang kita. Yung bang 99.9% na wala kang makikitang kita talaga. So bali yung mga tapos ko ng tahipan, nilalagay ko dun sa stainless na planggana. Tapos yung mga nahahanap kong kita or tipasi naman, nilalagay ko dyan sa mangkok kasi nanghihinayang akong itapon, bi. Kapag naiisip ko kasi yung pinagdaanan namin para magawa ang derman na ito, parang ayaw ko talagang magsayang ng kahit isang butil. So hindi ko na masyadong idedetalyado sa inyo itong pagtatahip ko, kahit mahaba-haba yung kuha kong video dito kasi baka dito pa lang sa pagtatahip abutin na naman ng isang episode. Dapat hapon na pala ako natapos magtahip. Tapos yung mga naipon kong kita, sinubukan ko lang naman bayuhin ulit para mabalatan. Kasi sayang naman, diba? Dito pala ako umupo kanina, akala ko kasi inidoro. Nung natapos ko ng bayuhin, syempre tinahipan ko ulit. Tapos unti-unti ko na rin natanggalan ng mga balat. Yung itsura ng butil, parang hindi mukhang derman. Mukha lang normal na bigas, ganon. So hindi ko na lang hinalo. Pinakain ko na lang sa mga maniyok. Ayun, nagsayang lang tuloy ako ng oras. Inulit ko na lang tahipan yung mga natapos ko na kasi hindi pa ako ganon ka-confident na malinis na talaga ito at wala nang kahit na anong ipa or keta. Pagkatapos ay umuwi na ako kasi mansirongat na. Kinabukasan. Bali, 3 araw na po ito ng pagdederman natin. Diba? Inabot ng 3 araw. Ngayon na yung mismong araw para lutuin ko itong derman na ginawa namin. Kaso, diskumpiyado pa rin talaga ako doon sa ginawa kong pagtatahip. Kaya ayan, kahit kagigising ko pa lang, ayan na agad inatupag ko. Ang linisan at tanggalan ng mga ipa at keta ang derman na ito. Tatahipan ko pa sana ulit. Kaso, naalala ko, nasa loob pala ako ng kwarto ko. Kaya ayan, lumabas na lang ako sa sinapupunan. Alam nyo, inabot ulit ako dyan ng halos 1 oras. Hanggang sa ayan, naging kampante na po ako sa kinalabasan. Ganyan po ang original na daraman. Hindi dapat pantay-pantay ang shape at kulay. May light gray, dark gray, 50 Shades of Grey, Grey's Anatomy, moss green, light brown, ganon. Tapos syempre, amoy na amoy mo yung sobrang bango. Hindi mo na kailangang itutok pa yung ilong mo para maamoy. Kung napapansin ninyo, hindi ganon karami yung nagawa namin. Yan na po yung final product at yan lang talaga iyon. Wala na akong itinabi pa. Mukha lang madami habang ginagawa, no? Pero konti lang pala kalalabasan. Nasa 1 lemon din siguro yan, ganon. Di ko alam kung ano yung lemon sa Tagalog Hindi yung maasim na prutas, ha? Parang sukatan din yung nalata na kasing laki nung today's fruit cocktail na pinakamalaki. Bago ko ito iluto, syempre bababad ko muna sa presensya mo. Pwede naman na itong ibabad direct na agad sa gata ng niyog. Kaso hindi pa ako nakabili, kaya sa tubig muna. I-absorb din naman niya yan lahat. Kunti pa nga lang yung nilagay ko na tubig Andito na ako ngayon sa Baldog para bumili ng niyog na baog. 2 klase ng niyog ang binili ko, yung pambukayo at panggata na pinapiga ko na. Pag uwi sa bahay, pinabiyak ko na sa kapatid ko yung pambukayo. Ayan, perfect. Ganyan yung magandang pambukayo na niyog. 2 pirasong niyog na pambukayo, tapos 2 piraso din na panggata yung binili ko. Ayan na pala yung itsura nung nababara na ng tubig na daraman. Na-absorb na niya lahat ng tubig pero medyo dry pa. Kaya ang ginawa ko nagpakulo pa ako ng mainit na tubig para ibabad dyan. Habang kinakayod-kayod ko na rin itong mga niyog na pambukayo. At ayan, binabaran ko na ulit
ulit sa presensya mo. Tinakpan ng bigao. Nung natapos ko na kayurin lahat ng buko, tapos nababad na rin yung ramen sa loob ng mahabang panahon, inilagay ko naman na yung gata salvahe para mababad ulit sa loob ng 7 taon. Binababad ko talaga ng matagal kasi ayoko nung may makain akong matigas. Lalo't yung isang lutong gagawin ko dito yung hindi napapakuluan. Ginataang ramen lang yata yung tawag sa ganun eh. Eto, simulan na natin kasi sobrang dali lang naman yun gawin. Nung nababad ko na ng maigi sa gata yung ramen, nagtabi na ako sa isang container. Saktong dami lang kasi alam ko hindi lahat kumakain nito. Yung iba kasi mas gusto nila yung inlubi talaga. Sa akin naman, ito talaga yung pinaka-favorite ko na luto ng ramen. Yung lalagyan lang ba ng kinayod-kayod na niyog. Nagtira lang ako konti para dun sa inlubi na gagawin natin mamaya kasi pwede rin namang lagyan yun ng kinayod na niyog. Nilagay ko na pala. Tapos nilagyan ko lang ng asukal nang naaayon sa aking blood sugar. Tapos nilagyan ko na ng isang pirasong yelo na hinampas sa pader. Yun lang yun. Hinalo-halo ko lang tapos okay na, tapos na. Pwedeng-pwede na yang kainin. Para sa akin, ito yung pinakamasarap na luto ng ramen, pinakamalinamnam ganon kasi andito yung natural aroma niya. Hindi na kasi ito pinakuluan. Andito yung alikabok, yung abo, at yung mga dumi. Kung mahina yung sikmura mo, hindi to pwede sa'yo kasi pwede kang kabagin or magtae. Tapos hindi rin to magtatagal, dapat same day eating. Pagkagawa nito, kailangan ubusin na agad sa mismong araw na yon kasi mabilis mapanis. Kaya hindi po ito yung ipapamigay ko doon sa mga tumulong at hiniraman namin ng mga kagamitan. Pero walang dapat ipag-alala kasi kung hindi man maubos yung ginawa ko, may yelo, pwede rin namang ihalo doon sa lulutuin nating inlubi mamaya. Ngayon, habang kinakain ko na itong ramen, hindi ko maiwasang hindi matulala kasi naalala ko yung mga pinagdaanan namin bago magawa tong napakasarap na pagkain ito. Kung bumili na lang sana ako, hindi pa ako napagod kasi wala tayong vlog na mapapanood. So matapos ko kayong patakamin sa pagkain ng ramen na napakasarap talaga. Ngayon, gagawin ko naman na itong inlube. Sa paggawa ng inlube, para ka lang din magbibiko. Pero yung ramen ang gamit mo instead of normal lang na malagkit. Magpakulo lang ng tubig na may gata or kung gusto mo naman na purong gata yung pakuluan mo, it's your choice. Tapos nilagyan ko lang ulit ng asukal nang naaayon sa aking pakiramdam. Asukal ni Christine Hermosa, Bataan yan. Pinakuluan ko lang yan habang hinahalo-halo. Tapos nung kumukulo na, inilaglag ko na yung ramen. Ganun lang din po kasimple ang pagluluto nito. Kailangan lang din pala na dapat OA ka habang nilalaglag mo iyan para mas maging masarap. I-closer you an eye shot natin para mas aesthetic tignan. Ayan nakakatakam, diba? Habang nilalaglag ko pa lang dito sa alkitran ba to o bahala kayo. Hinalo ko lang yan ng hinalo hanggang sa mas lumapot, mas mag-evaporate yung liquid content, hanggang sa makuha ko ba yung gusto kong consistency, ganon. Hindi ko na masyadong pinalapot, yung saktong-sakto lang ba. Hindi dry, hindi rin basang-basa. Para hindi na rin masyadong kumonte kasi marami pa tayong pagbibigyan nito. Baka mamaya hindi makautob. Luto na to kaya inacure ko na. Ngayon, isasalin ko na dito sa mga nabili kong container van. Bale, tig 3 sandok ang sukat ko dyan bawat container. Talagang tinatansya ko kasi sobrang dami nung mga tumulong na kailangan bigyan. Lahat yon. Pati yung mga nahiraman ng alho, lasong, lahat yon dapat makatikim dahil kung hindi, baka madimanda ako. Alam nyo, nasimot talaga ito guys, as in ubos. Nabigyan naman daw lahat, ewan ko kung may hindi nakakain. Pero kung ako tatanungin nyo, hindi na po talaga ako nakakain nito. Tinikman ko lang nung niluluto ko kasi chinek ko yung tamis. Bali, yung nakain ko lang, yung may yelo, ito hindi na talaga. So ayun, dito na po natatapos ang kalbaryo natin sa paggawa ng ramen na ito. Naway, ma-follow nyo man lang sana ako at ma-like and share ang video na ito para naman mahimasmasan yung pagod namin sa paggawa ng ramen na ito na umabot hanggang episode 4. O siya, pagpasensya mo na tong isang baunan na madadala mo sa church kay madami pa talaga akong pagbibigyan nito. Shoutout na lang po kay First Kagawad Ate Risa Gutierrez kasi nagustuhan nila yung ramen natin. Ganon din kay Levi na nakakain din pala. Yun lamang po, muli ito po ang inyong Lonely Pill Oliver Castro na nagsasabing no to toxicity, let's make people happy. Nakalimutan ko palang sabihin, kapag bumili pala kayo ng ramen sa palengke, kapag niluto nyo na yan, dapat hindi masyadong dark yung kulay. Dapat ganyan lang sa gawa namin kasi minsan kinukulayan na nila yan. Nagdala lang din pala ako ng 4 na tub para ibigay sa mga kaibigan ko sa may Barangay Lukban, Barangay Bega, hanggang dito sa may Kalasyaw na ang layo-layo. Nanggigil ako sa'yo, sabi ng sa San Carlos mo kukunin tong ramen 30 minutes na akong nag-aantay, hindi pa pala nakakaalis.
Pero mabait yan ha. Shoutout na lang din sa'yo. Oo. Sige, kumain ka. Nang mahimasmasang ka. Thank you.